Mga kumakalat na mga arrest warrant text scams, PNP nagbabala laban sa mga ganitong klase ng mga modus. Tara, talakayin natin dito sa bidyong ito. So magandang araw po sa inyong lahat mga ka-Johnny. Ito ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Muli ako po ay nagpapahingi ng pasuyo sa inyo na sana po kayo po ay mag-subscribe dito sa aking channel. Paki-like na po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. At sa mga loyal at legit subscribers ko po, marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik. At sa mga newbies po, mag-subscribe na po kayo kung kayo po ay hindi pa po nakasubscribe sa akin. At marami pong salamat muli. Ito, pag-usapan at talakayin natin mga ka-Johnny, na ang PNP ay nagbabala at nagpaalaala about sa mga arrest warrant na kumakalat sa mga text scams. Madalas naman to sa mga ano, 'di ba? Sa mga online lending na kung saan ay meron nga raw tayong mga kaso na isinampa nila sa korte at tayo ay binabaan nga ng warrant of arrest upang tayo ay kanilang damputin o ipahuli o ipakulong. Tandaan niyo mga ka-Johnny 'no, hindi nga maaaring gawin 'yan ng mga text lang. Papaalala ko lang sa inyo. Sige, panoorin natin 'tong ano, 'tong sinabi ni Captain Michelle Sabino 'no. Pakitaan ko kayo ng isa. Ignore nyo or pinakaunang gawin kung talaga may fear kayo na pwedeng may kaso kayo, puntahan nyo po yung court. Yun ang dapat nating ipaalala sa publiko. Wala po tayong mga court orders, warrant of arrest, or any other court orders na manggagaling through text messages. Pinapadala po yan ng korte at meron silang mga liaison officer who will do. So ayun, 'di ba mga ka-Johnny, narinig niyo naman ang sinabi ni Captain Sabino about doon sa mga text scams na mga warrant of arrest na kung saan ay kumakalat at sigurado madalas siya sa mga lending scams, mga lending sa mga OLA, sa mga online lending apps natin na pinapanakot sa atin ng mga agents na yan. So naintindihan nyo na ha. Ayan na po mismo, galing na po mismo sa PNP ang papaalala at ang babala nila na ang mga warrant of arrest ay hindi maaaring idaan sa text o sa kung saan-saan mang mga messaging apps o sa mga email. Pinapadala nga yan, sabi nga ni Captain Sabino, ng korte. Dinadala ng mga liaison officers yan at papadala sa bahay ninyo. Kaya kung may mga nare-receive kayo sa mga text ninyo na kung ano yung mga kabubuhang sinasabi at kalokohan ng mga OLA agent na yan, wag na kayong maniwala at mismong PNP na nagsabi yan, hindi na ako, hindi na yung iba mga kilala natin mga vlogger. Kasi kahit naman sa PNP last year, sinabi rin naman sa amin yan na hindi nga totoo yan at hindi pwedeng gawin sa text lamang ang mga pag-aresto na sasabihin na aarestuhin kayo, warrant of arrest, meron kayong kaso, nandun na sa korte. Tama naman yung sinabi ni Captain Sabino, sinabi ko rin sa inyo na kung kayo may problema at kung talaga kayo may kaso, puntahan nyo yung korte. Importante lagi, tandaan ninyo yung mga branch number ng mga korte na yan, kung saan sila nagsampa ng kaso sa atin. Kasi kung talagang may kaso tayo, aalamin natin yan. Kaya medyo kabado nga kayo, kagaya nga sinabi ni Captain Sabino about this interview, na ganun nga, napuntahan nga yung korte, is doon mo lang malalaman kung talaga may nakasampang kaso sa iyo, lalong-lalo na kung sa mga lending collections, sa mga small claims court. Kasi may lumapit nga sa akin, ewan ko kung pumunta yung tao na yun na pinayuhan ko para makasigurado siya, kasi mahirap naman ako magsalita na sabihin na hindi totoo yan. Kung may binibigay na papel sa kanya kasi may pinapadalang parang summon talaga. Kaya sabi ko, mas better iplapitan niya o puntahan niya mismo yung korte at doon niya malalaman. Kasi kung kung hindi totoo yung pinapadala sa kanya na may kaso siya about sa small claims na binigay sa kanya o doon sa collection of sum of money, ay pwede niya ireklamo na ginagamit yung korte na yon para magbayad siya ng kanyang utang. Kung hindi totoo ha, kung hindi, paano kung totoo nga? At least, pwede niyang harapin at pwede siya magpaliwanag sa korte kung bakit hindi niya nabayaran ng ilang taon o bakit ano ba ang nangyari, at pwede siyang tulungan o maring hatulan ng judge kung ano man yung karapat dapat na interest na ibabayad niya at sa kung paano niya paraan ito babayaran. Siguro bibigyan naman siya ng palabra na tawag ng
konting palugit para mabayaran. Kahit na siguro pa unti-unti. Pwede naman siguro pakiusapan naman pagdating sa Diyos. Tapos magkakaroon na ng settlement about do sa utang na nahihiram natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, tagal ko na sinasabi, matagal na rin maraming sasabi sa inyo na yung mga warrant of arrest o arrest warrant o yung mga pumupunta na mga pulis na meron ang sinasabi pa na mali nga yung mga grammar nila. At actually ko panonoorin yun ng buo ron sa video sa interview ni kay Captain Sabino sa GMA News. Sa credits nga pala yun sa Channel 7, 24 oras yung video na yun. Na yung mga grammar nga nila sablay na eh. Kasi nga yung mga ranggo ng mga pulis katulad ng P Superintendent, hindi na ginagamit nga raw ng mga kapulisan niya mga ganyang klase. Kasi iba na nga yung kanilang mga tawag sa kanila, hindi na yung mga police superintendent or something na gano'n, mga gawa na lang yan, mga gawa-gawa na lang ng mga OLA agent yan para matakot kayo, para magbayad kayo, para ma-stress kayo, para maharas lang kayo, para lamang kayo ay mapilitan magbayad. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kahit ano ang sabihin ng mga OLA agent, maliban na nga lang doon sa mga legit na mga talaga nagpupunta, pwede talaga kayong puntahan, lalo na kung taga NCR lamang po kayo. Yun lang po naman pinopoint out ko. Pwede naman kasi kayong singilin, no? Pwede naman sila talaga maningil. Kung tayo may rights na magbayad, sila may rights na maningil. Yun lang naman po ang pinopoint out ko. Hindi ko po kayo tinatakot. Ito, sinabi naman na, di ba? Yung mga arrest warrant na mga pinagsasabi ng mga yan ay walang katotohanan at pawang kasinungalingan lamang po. Ngayon, kaya ko pinakita sa inyo yung video na yun para may ebidensya ako rito at hindi ito kwentong barbero. Baka kasi may magsabi na naman dyan na gawa-gawa ko na naman, ako mismo nagkukwento lang daw. Minsan nakikita ko pa rin mga comments sa akin na paulit-ulit lang daw yung mga sinasabi ko kasi wala naman daw talaga akong alam at wala akong alam sa batas, sabi nung iba. Ewan ko, nasubukan na ba nila magpunta sa PNP o sa iba? Yung iba talaga may malapit talaga sa PNP, mga nagko-comment doon na may mga complain na sila. Naiintindihan ko naman yun. Pero huwag sasabi sa akin na wala akong alam sa mga ginagawa ko. I doubt it. Kasi ako, nagpunta na ako sa PNP ilang beses na. Pinaliwanag na rin sa amin yan. Kaya ako, naiintindihan ko na. Kaya mas gusto ko hamunin ko sila ng legal settlement sa korte. Mas okay yon. Kaysa iti-text mo ko na may warrant o pares ako. Text mo ko na may kaso ako sa korte. Baka pag pumunta ako sa korte, sabihin sa akin ng mga OLA agent, kailangan may summon na raw ako, meron na ako nakasampang kaso. Baka pag pumunta ako, wala akong makita ng kaso ako, pwede ko sila i-reklamo na ginagamit nila yung korte. Di po ba? Pwede ako magsabi doon sa mga tao, may gumamit sa inyo isang lending company na ginagawa nilang pananakot yung inyong regional trial court o yung inyong municipal trial court, pwede na i-reklamo yun. Di ba? Pwede natin i-report sa SEC yan na ginagamit yung court na yan. At nagpapadala lagi ng arrest warrant tapos may pangalan pa ng mga pulis at meron pang sasabihin na taga-Camp Crame sila o taga-Camp Bagong Diwa. Di po ba? Kaya ngayon, alam nyo na ha, yan, panoorin nyo yung balita ngayon. Ngayon lang po yan pinost. Kaya mga kadyani, ito po ang inyong lingkod. Sana nakatulong ha. Sana nakatulong ako, hindi ako yung gumagawa lang ng kwento. Sabi kasi ako, nagre-research talaga ako lagi eh. Updated ako sa mga bagay-bagay. Katulad nila Ate Red, nila Ate Marcos, nila Pat Quinto, mga tumutulong kami sa mga OLA victims. Binibigyan namin kayo ng ideya kung ano talaga yung pwede nyong gawin at kung ano yung mga rights ninyo about sa mga utang-utang natin na sa mga OLA na iyan. Sana makapag-isip kayo na maigi at magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong pamumuhay para makaalis na kayo dyan sa pinasok natin ng mga problema. Kung sakasakali, iwasan na natin mangutang kung hindi natin naman talaga gusto magkaroon tayo ng suliranin about sa mga lending companies na nanghaharas. Pwede natin i-report. Tandaan nyo, unang-una nyo gagawin sa SEC, punta kayo riyan sa website. Pwede kayo mag-file ng complaint, formal complaint kung kayo ay natataasan sa interest. Pwede nyo sabihin yun na ganito, sobra naman. Diba ang nasa interest rate naman nila is nasa 15% lang per month o 0.5% per day. Okay. Tapos kung harassments na, pwede na i-report sa PNP, anti-cybercrime, o kaya sa NBI, anti-cybercrime. Lalo ngayon si NBI Director Jaime Santiago, kilalang kilala yan nung araw na SWAT, SWAT police siya. Kumbaga yung mga magagaling, mga special weapons and tactics, police yan, si Jaime Santiago, napakahusay niyan. Panood ko yung pelikula niyan. Kaya idol ko yan. Pero sana nga,
magkaroon na sila ng higpit at pangil dito sa mga karahasan dito sa cybercrime na ginagawa ng mga scammer at ng mga OLA na nanghaharas, at sana mabigyan tayo ng katarungan about sa mga OLA victims. Sana na magampanan at magkaroon na ng pansin ng gobyerno sa ating mga biktima ng OLA. So yun mga ka-Johnny, ito ang new lingkod ka Johnny ng Janitor TV, at ito ang Johnny Depp Usapang Utang, Usapang OLA. Peace!